Ang video ko ngayon ay wala akong intensyon na takutin kayo lalong-lalo na dun sa mga nag-a-apply pa lang dito sa South Korea at yung mga naghihintay ng employer. Ang video ko na 'to ay gusto ko lang ipaalam sa inyo ang mga buhay-buhay na mga EPS worker dito sa South Korea dahil hindi naman lahat halos talaga ay pinapalad. At meron ding hindi maganda yung kinahihinatnan dito. Balita na ito ay nabasa ko sa isang group ng mga Filipino worker dito sa South Korea sa Facebook. At isa nga nating kababayan ang nagkaroon ng sakit. At siya ay dumating lang dito sa South Korea noong February 3. Ibig sabihin wala pang 2 linggo. Nakaranas daw si kabayan ng pananakit ng tiyan at ang findings nga ng doktor ay kailangan may kailangan putulin sa bituka niya. Nagkaroon ng problema. At ang ibig sabihin lang nito ay hindi pala nakikita sa medical sa Pilipinas o hindi basta-basta nakikita. Kasi pagdating dito sa South Korea ay may medical. Siguro talagang hindi pa malala at nakalusot pa sa medical kung ikaw ay may problema sa bituka at dito pa lumala kaya ang hirap din. Kaya ang payo ko dun sa mga mag-a-apply pa lang dito ay siguraduhin nyo na talagang wala kayong problema sa kalusugan. Dahil mahirap din pagdating dito. Kahit sabihin pa natin na nandito ka na sa South Korea at malaki yung sinisweldo mo, mahirap talaga. Mahirap pa rin magkasakit kahit may pera ka na dito. Dahil unang-una, mag-isa ka lang at syempre hindi ka naman basta-basta matutulungan ng mga kasamahan mo sa trabaho kasi sila ay may trabaho din. Halimbawa sa sitwasyon ko, dahil ako nga ay may high blood, syempre kailangan din talaga natin mag-ingat. At ako nga ay nagme-maintenance ng gamot at pwede namang magpa-check up dito sa doktor at maliit lang naman ang bayad dahil may health insurance naman at kada buwan nga ay pumupunta ako ng doktor para humingi ng reseta at para makabili ako ng gamot. Kailangan talaga yun kasi mahirap. Kailangan talaga mag-ingat. Kailangan na daw putulin yung problema sa bituka at ang problema nga ay yung gagastusin sa operasyon dahil nga kailangan putulin na yung bituka. Mabuti na lang at may mga kababayan tayo dito na tumutulong talaga at sila yung nagpo sa Facebook para makahingi ng tulong at malaking bagay talaga din yung mga group ng mga Filipino worker dito sa South Korea at pag nagkaroon ng problema yung ibang kababayan natin ay nakakahingi sila ng tulong o humihingi ng tulong sa mga ibang kababayan natin dito. Si kabayan ay wala pang 2 linggo dito sa South Korea ay hindi pa siya nai-apply ng health insurance. Kaya sigurado malaki ang babayaran nito sa ospital dahil wala pa siyang health insurance dahil wala pa siyang 2 linggo dito sa South Korea at hindi pa siya nai-apply ng health insurance. Kaya malaki-laki talaga yung babayaran. O medyo okay sana kung yung may health insurance na kasi malaking bawas ng bill sa ospital. Ito pa yung ibang sitwasyon ng ating mga kababayan dito na EPS worker. Itong isang kababayan naman natin ay gusto nang lumayas sa company. Gusto na magpa-release dahil nga ang oras ng trabaho nila araw-araw ay 16 hours at kukunti na nga lang talaga yung pahinga mo. Kaya si kabayan ay isa pang dahilan nga ni kabayan ay hindi na niya matiis yung trato ng boss niya sa kanya saka yung mga kasamahan niya sa trabaho. Wala lang binanggit dito kung mga Pinoy o ibang lahi. Kaya ito yung mas mahirap din talaga kapag yung wala ka na halos pahinga, ay siyempre mananawa ka din at gusto na lumayas sa company. At ito si kabayan ay magtatatlong taon na dito sa South Korea at gusto na nga umalis. Tapos may isa namang nag-comment na ang sabi niya ay wag na niyang ipagsapalaran yung kalusugan niya kasi itong isang nag-comment ang sabi niya ay dinanas na niya. Ang sabi nga ng isang nag-comment ay wag na daw isapalaran yung kalusugan dahil naranasan din niya at sabi nga ni kabayan ay halos 3 oras at kalahati lang daw yung tulog niya
Dahil isa pang dahilan kaya hindi siya makatulog ay yung sa kabilang kwarto ng mga Pinoy daw sa kabilang kwarto, nag-aanuhan daw. Kaya hindi siya halos makatulog at siguro, naririnig yung ungol ano, kasi kalimitan kasi sa mga kwarto dito sa South Korea, parang mga dingding lang na plywood, hindi naman lahat ano, pero kalimitan ay dingding lang na plywood yung harang. Kaya halos maririnig mo rin talaga yung kung ano yung ginagawa ng nasa kabilang kwarto. At ito nga si kabayan ay umuwi sa Pilipinas at ang sabi niya ay halos 2 years siya bago naka-recover. Kaya mahirap din talaga yung halos wala ka ng pahinga. Pag halos wala ka ng pahinga, ay susuko talaga ang katawan mo. Kalimitan dyan ay tinatamaan ay kidney pag wala ng pahinga, wala ng tulog. At inuulit ko, ang video ko na to ay wala akong intensyon na manakot. Ano, gusto ko lang malaman ninyo, siyempre, yung mga nangyayari sa mga ibang EPS worker dito sa South Korea.